Bali, naglagay tayo dito ng disc brake mga Repa Pips. Pero hindi to basta-basta kinakabit, lalo na pagka yung bago yung dinagay natin na master tsaka caliper. Kumbaga yung pagbe-bleed nito yung mahirap eh. Halos matagal siyang i-bleed, pero may technique mga Repa Pips. Itong kanyang bagong caliper dito sa ilalim to. Pagka binlid natin yan is napakatagal. Napakatagal kasi nitong ayusin mga Repa Pips pagka hindi mo alam gawin. So ipapakita natin sa inyo yung technique para madali yung masundan o yung mabilis yung mapakapit yung preno. Hindi kayo masyadong matatagal sa pagbibit mga Repa Pips. So may technique kasi dito. Bali, ito nga pala yung pambabracket natin dito sa may master mga Repa Pips. Nabibili lang to sa may online. So parang ganyan siya oh. Bali, ito-tornilyo lang natin yan ng ganyan dito sa may bandang brake lever mga Repa Pips yan. Nakatornilyo. Tapos, mapapansin nyo na hindi yan masyadong accurate. Tapos, ang gagawin natin is i-vent lang natin yan ng konti. Tapos, pwede na. Dito, yun na nalagay. Hindi kasya. Dito na pre. Yan na. Yan. Medyo nakaganan. Bali, nalagay na natin na dito yung ating brake cap dito, mga Repa. Tapos itong kanyang bracket is pagka hindi yan lapat, pwede naman natin yan i-bend gamit yung kamay lang natin o yung daliri lang natin mga Repa Pips yan. No? Mabibend naman natin yan ng ganyan. So, napakasimple lang yan para malapat natin ng maayos. Bali dito isa, nailagay na rin natin yung hose mga Repa Pips. Yung hose na yan is medyo mahaba yan. Pinutol lang natin yan mga Repa Pips. Yung saktuan lang ba para hindi siya nakalawlaw ng sobra. Bali ito yung huwag nyo kakalimutan mga Repa Pips bago tayo maglagay ng fluid is make sure na higpitan lahat ng mga tornilyo. Lalo na yung mga tornilyo itong nakalagay sa ating mga hose. So, ayan o. Dalawa. Yan, sa taas. Kailangan mahigpit na mahigpit yan. Tsaka to. Pati yung mga tornilyo dito sa may ilalim mga Repa Pips. Importante yan ha. Tapos tatanggalin natin itong kanyang caliper. Naglalagay tayo ng ganyan, make sure na pagbago itong ano niya, yan. Hindi, tatanggalin muna natin dito yan. Tatanggalin muna natin dito itong alaren na yan para matanggal yung mga brake pad. Kailangan may pantanggal tayo niyan. Edi pag natanggal na, ma-open na yung ano yan, pre. Ayan, makikita na ito. Itong, ang tawag dyan, yung kanyang drum, yan, yung dalawang drum na yan. So, pag yung dalawang piston na yan, kailangan kasi mapapansin nyo yan, no? Mapapansin nyo na baon na baon. So, kahit na anong bleed nyo dyan sa mga yan, hindi yan gagana, sayang lang yung fluid, mauubos. So, kailangan yan na ilabas natin yan ng konti. Kailangan ialsa natin ng konti yan. Paano? So, yung technique niya ganito. Hawakan mo yan, pre. Yan, kasya yan. Yan. Kasya, yan. Kasya, Y. Yan, 14. Sige, ilabas mo, pre. Hindi. Itagilid mo lang. Tapos ilayin mo lang. Op. Ganun lang yan. Ganyan lang kasimple. O, yung isa pa, konti pang labas. Yan. Iside mo lang ng konti yan. Tapos lalabas na yan. Yun, okay na. Yan, hindi pagka umalsa ng ganyan. Pakita natin yan. Ayun na. Umalsa na yung kanyang drum. Hindi na tayong mag-bleed yan. Papasok na dyan yung yung fluid. Kasi may allowance na sa loob. Yung kanyang piston may allowance na yan sa loob. So, papasok na dun yung fluid. So, ilagay na natin ulit. Balik na natin yung Okay, lagay na.
Bali pagkatapos nating maialsa yung ating mga piston ng ating caliper mga repap, proceed na tayo sa pagbe-bleed. So bago tayo mag-bleed is lalagyan natin yan ng transparent na hose mga repap, yung sasakto lang dun sa ating kung saan tayo nagbe-bleed sa ating caliper. So ilalagay lang natin yan para makita natin yung ating fluid na lumalabas dyan, tsaka yung kanyang hangin kung may lumalabas na hangin magmula dyan. Makikita nyo is parang nagbabubbles na bilog-bilog mga repaps. Kasi pagka walang ganyan is masasayang lang yung fluid. So start na nating mag-bleed. So ang mangyayari dyan mga repaps, luluwagan lang muna natin yan. At pagkatapos nating maluwagan yan is mag-start na tayong maglagay ng fluid dun sa ating fluid cap dito mga repaps. Pupunuin natin yan. After natin maglagay ng fluid dyan sa ating cap mga repa pips, at sinara na natin doon sa may ilalim, start na tayong mag-pump dito sa ating lever. Pagkatapos pipigayin lang natin yan mga repas, hindi natin yan bibitawan. Tapos bubuksan natin yan dito sa may ilalim para lalabas yung hangin. Pagkatapos isasaran din natin yan agad. Tapos ipapump na naman natin yung lever sa taas. Bali, paulit-ulit lang na ganun. Siguro mga 3 times lang na ganun is kakagat na yan. Mapapansin nyo na mawawala yung brake fluid doon sa taas dahil pumasok na dito sa may ilalim. So bali yan mga repa pips, napakaswabe ng pagkakableed natin dahil wala man lang hangin na lumabas o bilog-bilog na hangin na lumabas dyan mga repaps dahil purong brake fluid yung lumabas na yan mga repaps. Kung walang hose yan is matatapon lang yan. Kaya dito is kitang-kita natin na napaka-smooth ng pagkakalabas ng brake fluid doon sa may hose. At syempre mapapansin natin yung ating lever dito na pag piniga natin is kumakagat na yan mga repa pips. So ganyan lang yan kasimple at napakadali lang natin gawin yan dahil yan dun sa inalsa natin kanina yung ating mga piston dun sa ating caliper mga repaps. Kaya wag nyo kakalimutan na ialsa yung ating caliper bago tayo mag-start maglagay ng brake fluid at bago natin yan i-bleed. So ganyan lang yung kadali. Yan yung pinaka-technique niyan mga repap. Bali yung pinaka-huling move dyan mga repaps is i-bleed pa natin ng isang beses yan dito naman sa taas. Actually is meron na tayong preno is ang gagawin lang natin is papatigasin lang natin ng konting ating preno o papalakasin lang natin ng konti. Na agad. Gusto ko mahina lang, pre. Pre, subukan mo pre. Kapit agad. Di ba? May preno na agad. Bilis. Ganun lang yun. Technique dyan. Sige pre. Preno mo nga pre. Sige, preno.